Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3341. Sa sandaling tumigas ang Broken Soul Blade, humajejek ang hangin sa paligid nito. Gamit ang Broken Soul Blade bilang sentro, ang hangin sa paligid nito ay patuloy na gumagalaw. Ang kapangyarihan ay patuloy na nag-aaway at nagsasama, nagiging isang puyo ng tubig ng kapangyarihan. Pagtingin sa eksenang iyon, sabay na napasimangot ang mga lalaking nakamaskara. Gayunpaman, hindi sila umatras. Sinabi ng lalaking nakamaskara ng Panther sa mahinang boses, kailangan kong sabihin. Mukhang delikado talaga ang lalaking ito. Hindi na natin dapat ipagpaliban pa. Mabilis nating tapusin ang mga bagay-bagay. The moment that said, sumugod silang dalawa kay Jack. Sabay-sabay silang umatake gamit ang kanilang mga espada sa kamay. May malamig na tingin sa mga mata ni Jack. Para siyang Diyos ng kamatayan sa dilim habang itinutulak niya ang kanyang mga kamay pasulong. Ang Broken Soul Blade ay bumaril sa kanilang dalawa na parang pana. With two clear twangs, naramdaman nilang dalawa na namamanhid ang mga braso nila. Para bang ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nakipagsagupaan sa isang malaking bundok. Pagkatapos noon, isang kakaibang enerhiya ang mabilis na umakyat sa mga espada sa kanilang mga kamay. Ito ay isang nabubulok na puwersa na naging dahilan ng pag-freeze nila. Ang mga espada sa kanilang mga kamay ay tila patuloy na gumuguho tulad ng mainit na bakal na itinapon sa yelo. Namutla sila habang mabilis na umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang enerhiyang iyon ay umakyat na sa kanilang mga kamay, pumapasok sa kanilang katawan sa pamamagitan nito. Pakiramdam nilang dalawa ay pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga kaluluwa ng 10,000 langgam. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Biglang napasigaw ang dalawa sa sobrang sakit. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Nasa lupa na sila bago pa man sila makapag-react. Sa isang kalabog, ang sakit ay naging dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa kanilang sarili. Ni hindi na nila mahawakan ang kanilang mga espada. Malakas na sumigaw ang lalaking nakamaskara ng Panther, ano ito? Masakit. Bakit ang sakit? Napasigaw silang dalawa sa sobrang sakit habang gamulong-gulong sa lupa. Ang kanilang kayabangan mula ngayon ay tuluyan ng naglaho. Napangisi si Jack habang nakatingin sa kanilang dalawa na may malamig na ekspresyon sa mga mata. Ang dalawa sa kanila ay maaaring mula sa isang banal na baitang angkan, ngunit tiyak na hindi sila piniling mga disipulo. Sa karamihan, sila ay mga panloob na disipulo lamang. Hindi man lang matatakot si Jack na makipaglaban sa dalawang piniling disipulo, lalo pa sa mga panloob na disipulo. Ang dami niyang napag-usapan sa kanilang dalawa kanina dahil lang sa gusto niya ng mga sagot. Huminga ng malalim si Jack habang dahan-daang naglakad palapit sa kanila. Gamulong-gulong na silang dalawa sa lupa, parang mga kaawa-awang pulubi. Sumugod din si Rudy. Masaya siyang tingnan kung gaano kalungkot ang kalagayan nilang dalawa. Hindi niya napigilan ang sarili na suntukin ang mukha ng lalaking nakamaskara ng Panther, ngunit ang kaunting sakit na iyon ay naging dahilan para mapa-address ng bahagya ang lalaking nakamaskara. Kung tutuusin, pinagdadaanan niya ang pinakamasakit na bagay sa mundo, kaya ang pagsusuntok ay wala lang. Sa ibabaw ng mga ito, nawala na siya ng malay. Maliban sa pag-iyak sa sakit, wala man lang siyang reaksyon. Napabuntong hininga si Rudy at sinabing, tingnan natin kung kaya mo pa bang magpakitang gilas at kumilos ng mayabang sa harap namin. Hindi ka ba nakakamangha? Bakit hindi mo na kaya ang sarili mong sungay? Galit ding sumugod si Alfred at sinipa silang dalawa. Matapos silang pahirapan saglit na pinawi ni Jack ang enerhiya sa kanilang mga kaluluwa. Nang nabawasan ang sakit ay unti-unting natauhan ang dalawa. Kabanata 3342. Habang unti-unting nababawasan ang sakit, mahina nilang binuksan ang kanilang mga mata. Sa sandaling tumingin ang lalaking nakamaskara ng Panther kay Jack, nanlamig ang buong katawan niya habang bahagyang kinilig. Tiningnan niya si Jack na parang death god from hell si Jack. Ang kanyang paghinga ay naging mas magulo, at ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay tumangging makipagtulungan. Sinubukan niyang umatras, ngunit hindi makatugon ang kanyang katawan matapos ang matinding pagpapahirap na kanyang pinagdaanan. Nakagalaw lang siya ng kaunti sa likod bago siya bumagsak. Ang isa naman ay punong-puno din ng takot, ni hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Jack. Tuwang-tuwa si Rudy sa estadong kinalalagyan nila. Nanunuya siya habang sinasabi sa kanilang dalawa, di ba sabi mo, tayong mga mandirigma mula sa third grade world ay basura? Sa tingin mo pa ba? Magsabi ka, bakit parang pipi ka? Hindi ba't sobrang saya mo kanina? Sabi mo lahat kami ay biktima na maaari mong manghuli anumang oras. Napalunok silang dalawa. Mas alam nila kaysa sa iba ang kanilang sinabi.
Huminga ng malalim ang lalaking nakamaskara ng Panther habang unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan niyang aminin na nagkamali siya. At na siya ay nahulog sa mga kamay ni Jack. Kung nasaan man, maaaring sinubukan ng lalaking nakamaskara ng Panther na humingi ng awa, ngunit kung saan sila naroroon sa sandaling iyon, walang nakabalik mula sa matinding pinsala. Dahil siguradong mamamatay na siya, nagpa siya siyang huwag nang magpigil. Ngumisi ang lalaki, ngunit nagsimula siyang umubo ng marahas pagkatapos ng labis na pagpapahirap. Habang umuubo, sumigaw siya, "Hindi ako nagkakamali. Ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang ay pawang mga hayop lamang na naghihintay sa ating nakatayin." Naninigas sa galit sina Rudy at Alfred. Hindi nila inaasahan na ang lalaking nakamaskara ng Panther ay mananatiling matigas ang ulo kahit nasa yugtong ito. Tinaktak ni Rudy ang dibdib ng lalaking nakamaskara ng Panther na nagpabagsak sa kanya. Napapalibutan sila ng mga damo, kung hindi ay magiging sanhi ito ng maraming dumi na lumipad pataas. Namilipit sa sakit ang mukha ng lalaking nakamaskara ng Panther habang bumibilis ang kanyang paghinga. Isang bibig ng dugo ang lumabas sa kanyang lalamunan nang muli siyang umubo ng matindi. Gayunpaman, tumanggi siyang magsumite kahit gaano pa siya umubo. Habang ang isang kamay ay umaalalay sa kanya, sinubukan niyang tumayo muli. Sumugod si Alfred at muling sinipa sa dibdib. Bumagsak ang lalaki sa lupa, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagpupumilit na bumangon. Marahas siyang umubo habang nanunuya. Dahil nakahiga na siya sa lupa sa kalunos-lunos na kalagayan, hindi na niya pinansin, "Ano? Nagigilty ka ba pagkatapos ng sinabi ko? Tinatanggihan mo bang aminin na ikaw lang ang biktima namin? Ano naman kung batukan mo ako? Kung kaya mo, patayin mo ako dito." Galit na galit si Rudy na gusto niya itong gawin, ngunit pinigilan siya ni Jack. Ang lalaking nakamaskara ng Panther ay hindi mukhang tulala. May sarili siyang dahilan para sabihin ang lahat ng iyon. Halatang hindi iyon napagtanto ni Rudy. Nang hilahin pabalik ni Jack si Rudy, bumulong si Rudy, "Jack, bakit mo ako pinipigilan? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ng lalaking ito? Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, hahayaan niya itong mapunta sa kanyang ulo. Hayaan mo akong bugbugin siya ng maayos. At tingnan natin kung magmamatigas pa rin siya." Napabuntong hininga si Jack. Hininaan niya ang boses at sinabing, "Huwag kang magalit sa kanya. Gusto kanyang gamitin para tapusin ang sarili niya. Hindi naman siya mukhang tanga. Bilisan mo at pumunta ka sa gilid. May mga bagay pa akong itatanong sa kanya." Sa sandaling sinabi iyon ni Jack, unti-unting napagtanto ni Rudy ang nangyayari. Lumingon siya upang tingnan ang lalaking nakamaskara ng Panther sa lupa upang makita ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ng lalaki. Mabilis man itong pinunasan ng lalaki ay nasalo pa rin ito ni Rudy. Kabanata 3343. Napaawang ang labi ni Rudy. Halos hinayaang dalhin siya ng kanyang emosyon. Kung hindi siya pinigilan ni Jack, mahuhulog na siya rito. Gusto lang siyang galitin ng lalaking iyon to the point na tatapusin siya ni Rudy habang nadidistract si Jack. Hindi siya naglakas loob na magpakamatay, dahil nag-aalala siya na baka mag-react si Jack sa tamang panahon. Ito ang magiging pinakamasama para sa kanya kung si Jack ay nakapag-react sa oras na sinubukan niyang magpakamatay. Napabuntong hininga si Rudy, ayoko nang ituloy ito. Natatakot siya na baka lokohin na naman siya. Kaya, hinimas niya ang kanyang ilong at tumayo. Malamig na tiningnan ni Jack ang lalaking nakamaskara ng Panther. Mga ad ng pop future. Dahan-dahan siyang lumuhad habang malinaw na sinabi, "Gusto mo ba talagang mamatay ngayon?" Naninigas ang mga labi ng lalaking nakamaskara ng Panther habang naaalarma siyang tumingin kay Jack. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, "Hindi ako makapaniwalang napakamalas kung makatagpo ng ganitong henyo. Aaminin ko na may mga henyo sa ikatlong baitang mundo, ngunit ang pakikipagkite sa isang tulad mo ay hindi kahit isa sa 20 pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na hindi ako pinalad na makilala ang isa. Aaminin ko. Aaminin kong kamangha-mangha ang iyong talento at kakayahan, ngunit hindi ko babawiin ang aking mga salita. Kayong mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay biktima lamang. Hanggat gusto namin, kaya naming patayin kayong lahat." Habang sinasabi niya iyon ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jack. Nang marinig iyon ni Rudy, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, gustong sumugod at sampelan ang tao. Gayunpaman, nagpigil siya matapos ang nangyari kanina, galit na nakatingin sa lalaking nakamaskara ng Panther. Napangiti si Jack habang sinasabi, "Hindi ka ba natatakot na pahirapan kita?" Nanginginig ang mga kamay ng lalaki, ngunit mabilis itong kumalma. Huminga siya ng malalim habang nakatingin kay Jack ng malamig na tingin, "Ano ba ang silbi ng matakot? Kung natatakot ako at humihingi ako ng awa, pakakawalan mo ba ako? Imposible naman. Alam ko ang lugar ko. Dahil iyon ang kaso, bakit ko itatapon ang aking dignidad para magmakaawa sa iyo?
Pagkasabi niyon ay pilit siyang bumangon sa lupa. Ay nalalayan niya ang kanyang katawan gamit ang isang kamay habang nanginginig na tumangala kay Jack na may determinadong tingin. Aniya sa namamaos na boses, kahit pahirapan mo ako, hindi mo ako kayang pahirapan ng ganoon katagal. Huwag kalimutan, ang iyong mga kasama ay inaatake ngayon. Kung huli ka, mamamatay silang lahat. Hahayaan mo na lang ba silang mamatay? Napataas ang isang kilay ni Jack pagkatapos niyang marinig iyon. Napatingin siya sa lalaking nakamaskara na may kung anong interesado. Ang lalaking iyon ay tiyak na mabilis sa kanyang mga salita. Sa huli, natakot ang lalaki na pahirapan siya ni Jack. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang lahat ng iyon. Nais niyang mabilis na tapusin siya ni Jack at tumungo upang tulungan ang kanyang mga kasama. Ngumisi si Jack, na nagsasabing, hindi ko sila kasama. Nagtutulungan lang kami. Half day pa lang tayo magkakilala. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumingin si Jack na ganap na nanigas ang katawan ng lalaki, hindi inaasahan na napakababaw ng relasyon nila ni Jack. Kabanata 3344. Lumapit si Jack at tinapik ang likod ng lalaking nakamaskara, you give me a good reminder though. Kung huli na ako doon, natapos na ang labanan, at wala akong makukuha. 3 kayo dyan. Sa ibabaw ninyong dalawa, 5 ang kabuuan. 5 milyon bawat tao, makakakuha ako ng kabuoang 25 milyon. Sa sandaling sinabi iyon, tumigil sa paggalaw ang mga mata ng lalaking nakamaskara. Napaawang ang bibig niya nang maalala ang sinabi ni Jack kanina. Akala ng dalawa ay may sira ang ulo ni Jack. Sinabi noon ni Jack na magkakaroon ng 5 at 6 pagkatapos nilang 3 at 4. Akala nila baliw lang si Jack ng mga sandaling iyon, kung hindi, hindi magiging mayabang si Jack. Ngayon, napagtanto niya na si Jack ay hindi mayabang, bagkus ay kumpiyansa lamang sa kanyang kakayahan. Siya ang naging ignorante. Dahan daw ang tumayo si Jack, plano kong ang pumunta doon ng mabilis, hindi ko lang alam kung makakarating ako sa oras. Nang marinig ang mga salita ni Jack, ang dalawang lalaking nakamaskara ay kinilig, hindi makapagsalita. Bago nila sabihin ang tunay na kakayahan ni Jack, naisip nila na lahat ng sinabi ni Jack ay biro. Gayunpaman, nang makita nila kung gaano kalakas si Jack, hindi na sila natawa. Nag-alala pa sila para sa mga kasama nila. Kung si Jack ay sumugod at ang labanan ay hindi pa rin natapos, pagkatapos ay ganap niyang lilinisin ang lugar. Ang 3 sa kanila ay hindi magkakaroon ng oras upang makabangon pagkatapos ng labanan. Walang paraan na magiging tugma sila ni Jack. Mababa din ang tingin ng kanilang mga kasama kay Jack, salamat din sa background nito. Magtatapos sila tulad nilang dalawa, na magiging kanyang mga gantimpala. Nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ang dalawa. Nakakunot ang kilay ni Jack habang nakatalikod. Kung ang grupo ng 4 ay makakaligtas ay hindi kasing halaga ng mga kasamahan ng mga lalaking nakamaskara. Hanggat nandoon pa silang 3, saka confident si Jack sa pakikitungo sa kanilang 3. Pinagmamasdan ni Alfred ang mga ekspresyon ni Jack, at nahuhulaan niya kung ano ang iniisip ni Jack. Huminga siya ng malalim. Medyo natatakot pa rin siya pagdating kay Jack, pero nanalo ang matinding pag-asa niya sa takot na iyon. Humakbang siya at sinabi kay Jack, pwede ba akong manatili? Gusto kong makuha ang heartblood nila. Kahit na hindi ko alam kung ano ang punto nito, kailangan itong maging kapaki-pakinabang dahil nag-aalok sila ng ganoong kataas na presyo. Maaari rin akong manatili at kunin ang kanilang heartblood para sa iyo. Pagkasabi niya nun, bahagyang nanginginig ang boses niya. Tumingin siya kay Jack na may pag-aalala. Agad siyang tatahimik kung napagtanto niyang may mali, ngunit tila kalmado si Jack. Wala siyang makitang kalungkutan. Nag-ipon ng lakas ng loob si Alfred na magpatuloy, alam kong medyo malupit ito, pero ganoon din ang pakikitungo ng dalawang ito sa iba. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, sa tingin ko hindi ito mali. Sa pag-iisip tungkol doon, sumilay ang hiwa ng puot sa mga mata ni Alfred. Kung si Jack ay hindi biglang nagpakita upang iligtas siya, kung gayon siya ay magiging katulad ng mga patay na mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Matapos ang malupit na pagpapahirap, ang kanyang heartblood ay kukunin at ibebenta sa mataas na presyo. Sa pag-iisip pa lang, hindi na napigilan ni Alfred ang galit. Tumawa si Jack at tinapik si Alfred sa balikat, malalagay ka sa panganib kung mananatili kang mag-isa. Napailing si Alfred bilang determinasyon, aalis ako sa lalong madaling panahon. Kung talagang mapupunta ako sa panganib, saka ko na lang itatama ito sa pagiging malas. Walang masyadong masasabi tungkol dito. Kabanata 3345. Napataas ang kilay ni Jack na may halong pagtataka. Nagustuhan niya ang personalidad ni Alfred. Dahil determinado na si Alfred, nagpasya si Jack na sumang-ayon dito. Nang marinig ang pakikipag-usap ni Jack kay Alfred, ang dalawa sa lupa ay mukhang natakot. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at nakita nila ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata.
Dahan daw ang tumalikod si Alfred at kinuha ang isang punyal sa kanyang storage ring. Malamig niyang tinignan ang dalawa sa lupa. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya, akin na pagkatapos nito. Sa hindi kalayuan, ang apat na orihinal na nakaupo at nagpapahinga ay wala na kasing katahimikan. Sa sandaling iyon, tatlo lang silang nakahawak habang ang isa sa kanila ay nakahiga. Napahiga si Connor sa lupa na walang pag-asa. Napahawak siya sa dumudugo niyang dibdib habang paulit-ulit na humihinga. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang labi upang mansang ang kanyang damit. Ang pag-atake ay hindi kapani-pani walang biglaan. Ang tatlo sa kanila ay nawalan ng anumang inisyatiba sa pananambang. Higit pa rito, ang kanilang mga kalaban ay hindi kapani-pani walang malakas. Wala silang laban sa kanilang mga kalaban. Kahit na ang kanilang mga kalaban ay may isang mas kaunting manlalaban kaysa sa kanila, hindi pa rin sila makakuha ng isang kalamangan. Mabilis siyang sinaksak ng isang lalaking naka-tiger mask sa dibdib. Tumalsik ang dugo niya sa galit. Pagkatapos nito, may ibang tumama sa kanyang dibdib na naging sanhi ng paglipad at pagyukot sa lupa na may matinding pinsala. Napagtanto niyang walang pag-asa na, maliban na lang kung may milagrong nangyari, mamamatay silang apat dito. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni Connor si Jack. Pakiramdam niya ay napakaswerte ni Jack na nagawa niyang maiwasan ito. Sinimulan pa niyang kamuhian si Jack dahil sa pagiging hindi tamang scout. Kung napagtanto lang ni Jack na malapit na ang kanilang mga kalaban, hindi sana sila na-ambush ng ganoon, at hindi sila matatalo ng lubusan. Batay sa kung paano kumilos ang mga taong ito, tiyak na dadaan siya sa matinding pagpapahirap. Sa pag-iisip tungkol doon, mas nakaramdam si Connor ng kawalan. Nipatikip siya ng ngipin at agad na nagdesisyon. Sa halip na pahirapan ng mga taong iyon, naramdaman niyang ang pagwawakas sa kanyang sarili ay gagawing mas malinis ang kanyang kamatayan. Sa mga sandaling iyon, maririnig ang mga yabag mula sa malayo. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Nang makita nilang mabilis na sumugod si Jack at ang iba pa, ang tatlong lalaking nakamaskara ay agad na nagtipon sa gitna dahil sa alarma. Nang makita nila si Jack, nagulat ang lahat. Si Frederick ang unang nag-react. Masaya ang mukha niya habang sinisigawan si Jack, hindi mahina ang mga taong ito. Mag-ingat ka. Alam ng lahat na, kahit na hindi niya sabihin iyon, napagtanto ni Jack na mula lamang sa sitwasyon. Gayunpaman, nais pa rin ni Frederick na sabihin ito upang mag-iwan ng magandang impresyon kay Jack. Gusto niyang ipakita kay Jack na inaalagaan niya si Jack bilang kanyang kasama. Sa totoo lang, natatakot si Frederick na tumalikod at tumakbo si Jack kung iniisip ni Jack na hindi siya mananalo. Kung gayon, wala na silang pag-asa. Halatang alam ni Jack ang iniisip ni Frederick. Ngumisi siya at hindi sumagot kay Frederick. Sa halip ay tumingin siya sa tatlong lalaking nakamaskara. Ang tatlong lalaking nakamaskara ay tumingin kay Jack na may alarma at hinala. Kabanata 3346. Tumaas ang isang kilay ni Jack, umaktong parang wala siyang alam habang nagtatanong, bakit hindi ako mabubuhay? Pagkasabi niya nun, natigilan silang tatlo. Sumimangot ang lalaking nakamaskara ng tigre at sinabing, anong ginagawa ng 6 at 7? Nagtatampuhan ba silang dalawa? Umiling ang isang lalaking may maskarang itim na ahas, sa tingin ko ay hindi. Maaaring hindi sila gaanong maaasahan, ngunit alam pa rin nila na mahalaga ito. Hindi sila maglalakas loob sa ngayon. Siguradong nabigo silang patayin ang taong ito dahil sa isang bagay na hindi inaasahan. Nagningning sa galit ang mga mata ng lalaking nakamaskara ng tigre, anong klaseng surprise kaya ang meron? Napaka-unreliable nilang dalawa. Ano ang gagawin natin ngayon? May lumabas pang dalawa. Umiling ang lalaking nakamaskara ng ahas habang nakatingin kay Jack bago tumingin kay Rudy sa likod ni Jack. Pagkatapos niyang tignan si Rudy, nanunuya ang lalaking nakamaskara ng ahas habang sinasabing, medyo magulo ang nasa harap pero basura lang ang nasa likod. Hindi ba't naimbestigahan na natin ito? Silang tatlo ay mula sa kontinente ng Hestia. Paano ang isang walang kwentang lugar ay magkakaroon ng sinumang malakas? Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang lalaking ito. Ay delay lang tayo ng dalawa. Tiningnan ni Connor ang figure ni Jack at nanunuya sa kanyang puso. Tiningnan niya ang figure ni Jack at nanunuya sa kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting saya. Naisip niya na maswerte si Jack na nakatakas, ngunit talagang tumakbo si Jack pabalik sa kanila. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Sa mata ni Connor, kahit nandito si Jack, hindi sila makakaligtas. Napakalakas ng kanilang mga kalaban. Pakiramdam ni Connor ay malamang silang tatlo ay galing sa isang Holy Grade clan. Maaaring hindi sila piniling mga disipulo, ngunit sila ay hindi bababa sa panloob ng mga disipulo. Gumamit silang tatlo ng mas mababang ultimate god rank techniques. Hindi talaga sila tugma sa lalaking nakamaskara. Malamig na tumingin kay Jack ang lalaking nakamaskara ng tigre.
Natagpuan niya itong estranghero at estranghero. Masyadong kalmado ang kinikilos ni Jack. Parang hindi siya natakot humarap sa kanilang tatlo. Para bang pakiramdam niya ay walang halaga na katakutin silang tatlo. Sumimangot ang lalaking nakamaskara at sinabing, "Brat, ang lakas ng loob mo. Parang wala kang takot kahit harapin kaming tatlo. Dapat bang purihin kita sa pagiging matapang mo, o sabihin ko na lang na ignorante ka?" Nang marinig iyon, napangiti si Jack sa mga labi. Siya ay nagsasabi ng parehong bagay tulad ng iba pang dalawang na may halos parehong ekspresyon at tono. Natigilan ang lahat nang makitang nakangiti si Jack. Pakiramdam nila lahat ng ginawa ni Jack ay kakaiba. Parang baliw na baliw si Jack. Isang bagay ang hindi matakot sa isang malakas na kalaban, ngunit talagang nakangiti si Jack. Habang tumitingin sila, parang mas baliw si Jack. Binigay ng lalaking nakamaskara ng ahas si Jack, may gustong sabihin. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik hanggang sa matapos siya. Galit na galit ang lalaking nakamaskara ng dragon. Humakbang siya at sinigawan si Jack, "Anong tinatawa-tawa mo? Sa tingin mo ba nakakatawa ang sinasabi natin?" Taos pusong tumanggo si Jack. Siyempre, ginawa niya. Matatawa ba siya kung hindi? Nang tumanggo si Jack ay muling natigilan ang lahat. Talagang tumanggo siya. Baliw talaga siya, o hindi niya gagawin ang anuman sa mga iyon. Kabanata 3347. Biglang kumunat ang noo ni Frederick habang nakatingin kung saan-saan. Sari-saring ideya ang bumungad sa kanyang isipan. May gusto siyang sabihin, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang masasabing makakatulong. Sa totoo lang, ang gusto niyang gawin ay sugurin at gisingin si Jack. Sapat na ang tawa ni Jack at ayaw nang mag-aksaya ng oras. May kumpiyansa siyang manalo kung makakalaban niya ang dalawang kalaban, ngunit kung tatlo ito, mas maraming pagsisikap. Nilinggan niya ang tatlo na nakatayo pa rin, at sinabi niya, "Pwede bang pigilin ng tatlo ang dalawa sa kanila? 5 minuto lang ay sapat na." Nanlaki ang mga mata ni Frederick doon, pakiramdam niya na babaliw na talaga si Jack. Naisip ba ni Jack na kaya niyang harapin ang isa sa mga kalaban niya sa loob ng 5 minuto? Sino siya sa akala niya? Talaga bang nabaliw si Jack? Siyempre, hindi niya masabi iyon sa sandaling iyon, at nagsisimula palang magpanik, hindi alam kung ano ang gagawin. Isang bagay si Frederick, ngunit hindi na kinaya ni Connor. Kahit nakadapa siya at nasugatan ng husto, sumigaw pa rin siya ng, "Baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba ay katapat mo ang sinuman sa kanila?" Nakakunot ang noo ni Jack habang galit na nakatingin kay Connor. Bago pa man siya makapagsalita ay hindi na nakapagpigil si Rudy. Hindi niya gusto si Connor sa simula pa lang. Tinutuya sila ni Connor sa buong oras, at hiniling pa ni Jack na itabi siya. Nandidiri na siya kay Connor. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi kay Connor, "Dahil hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Jack. Kanina ka pa nagyayabang, bakit nasa lupa ka ngayon? Mabuti pang manahimik ka na lang at itigil mo na ang pang-iinis sa amin." Sa sobrang galit ni Connor kay Rudy ay nanginginig ang mga kamay. Lumuwa siya ng isa pang subo ng dugo habang namumula ang mga mata. Sinugod niya si Rudy at sinigawan, "Anong sabi mo? Hindi kita bibitawan." Hindi man lang nagpakipot si Rudy sa mga banta na iyon. He scoffed and said in disdain, "Hindi mo ako bibitawan. Paano mo gagawin ang lahat sa akin? Tatayo ka ba at aawayin ako? Kaya mo pa bang gawin iyon?" Napailing si Connor sa galit. Mas lalo pa niyang kinasusuklaman si Rudy kaysa sa tatlong lalaking nakamaskara. Gusto niyang sibakin si Rudy ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis. Malamig niyang tinignan si Connor. Bago ito, hindi sana siya mag-aaksaya ng oras kay Connor. Gayunpaman, napagod si Jack sa pakikinig sa mga salita ni Connor, kaya nagkataong umalis siya sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Connor na parang tumitingin sa isang pulubi sa tabi ng mga lansangan, mula sa isang tiyak na anggulo. "Ang iyong ugali ay medyo katulad ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Masyado ka lang mahina. Kasing hina ka ng papel. Kahit natawagin kang basura ay pinupuri ka. Tama si Rudy, mahilig ka lang magyabang. Ang yabang mo kanina, kaya akala ko nasa second place ka man lang sa inyong apat, pero ngayon parang ikaw na ang pinakamahina." Naging tapat si Jack sa kanyang mga sinabi. Nakakainis si Connor dahil mababa ang tingin ni Connor sa mahina. Nang malaman niyang si Jack ay mula sa kontinente ng Hestia, mabilis siyang nagdesisyon. Kahit anong gawin ni Jack, hindi siya papayag. Kabanata 3348. Wala siyang pinagkaiba sa mga mandirigmang iyon mula sa ikalawang baitang mundo na gustong ipakita kung gaano sila kalakas. Ang pinagkaiba lang ay hindi kasing lakas nila si Connor. Gayunpaman, kumilos siya sa parehong paraan tulad ng mga ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Connor. Tumingin siya kay Jack na may nakagisnang ngipin, at ang kanyang pagkamuhi kay Jack ay tumaas.
Hindi kita papakawalan kahit na kailangan kong multuhin ka. Galit na sabi ni Connor. Nag-aksaya ka na ba ng sapat na oras? Nakakunot ang noo ng lalaking nakamaskara ng tigre. Masyadong kakaiba ang kinikilos ni Jack, kaya gusto ng lalaki na tapusin ang mga bagay ng mabilis. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Humakbang siya at lumapit kay Jack. Habang naglalakad, sabi niya, "Brat, di ba sabi mo gusto mo ng duel? Sinabi mo pa na haharapin mo ang isa sa amin ng wala pang 5 minuto. Bibigyan kita ng pagkakataon." Habang sinasabi niya iyon, tiningnan niya ng malamig na tingin si Fame. Iniisip na ng lalaki kung paano niya pahihirapan ang lalaking ito na hindi alam ang kanyang lugar. Gusto niyang malaman ni Jack ang pagitan nila. Sinadya niyang gisingin si Jack. Si Frederick at ang iba ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin sa isa't isa. Hindi nila inisip na si Jack ay maaaring manalo at nadama na ang mga aksyon ni Jack ay walang katotohanan. Gayunpaman, walang pakialam si Jack kung ano ang iniisip nila sa sandaling iyon. Lumapit ang lalaking nakamaskara ng tigre, at malamig na sinabi ni Jack, "Kayong tatlo ang humarap sa dalawa. Tulungan mo akong magtagal." Walang magawa ang mga labi ni Frederick. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili na sabihin, "Kaya mo ba?" Hindi mapakali si Jack na sagutin si Frederick. Nagsimula siyang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang Broken Soul Blade sa kanyang harapan. Ang vortex ng enerhiya ay patuloy na umiikot sa paligid niya. Mula nang matutunan niya ang isang Storm God rank technique, naranasan na ni Jack kung gaano kaitikot ang kapangyarihan nito. Kahit sa unang yugto ng Soul Sky, nalampasan na ng kapangyarihan nito ang Destroying the Void. Hindi napigilan ng lalaking nakamaskara ng tigre ang mapangiti nang makitang nagsisimula ng umatake si Jack, "Ganyan ka na ba gustong mamatay? Pagbibigyan kita ng wish mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, gusto kong pahirapan ang mga taong hindi ko gusto. Ayoko talaga sa'yo. Kapag sumisigaw ka sa sakit habang pinahihirapan kita mamaya, mas mabuting huwag kang humingi ng awa sa akin. Walang kwenta kahit gawin mo yan." Pagkasabi niya nun, napatingin siya kay Jack. Nagulat siya nang umarte si Jack na parang hindi niya narinig ang banta na iyon. Para bang pakiramdam ni Jack ay hindi karapat-dapat pakinggan ang kanyang mga salita. Nanginginig ang buong katawan niya nang kunin niya ang isang espada mula sa kanyang special ring. Dahil si Jack ay tila walang ipinakitang emosyon, gagamitin niya ang kanyang mga aksyon upang ipakita kay Jack kung ano ang pakiramdam ng pagpapahirap. Bumaril siya pasulong habang ang kanyang talon ay kumikinang sa malamig na liwanag. Isang napakalaking puwersa ang nagsimulang umikot sa kanyang espada. Itinutok niya ang kanyang espada sa ulo ni Jack. Sa pamamagitan ng isang slash, ang pag-atake ay tumama kay Jack. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack. Katulad ng dati, itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at mabilis na umabant ang Broken Soul Blade. Ang enerhiya ng kulay abong dugo ay sumalungat sa pag-atake ng isa pang lalaki. Sa isang napakalaking boom, nagsimula silang makarinig ng mga bitek. Bago mag-react ang sinuman, nabasag sa hangin ang espada ng lalaking nakamaskara. Nanlaki ang mga mata at bibig ng lalaking nakamaskara habang nakatingin sa lahat ng gulat. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pagkabigla. Matapos basagin ng Broken Soul Blade ang espada, walang tigil itong sumugod sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Kabanata 3349. Ito ay napakabilis, at hindi sila kalayuan. Kahit isang piniling alagad mula sa kanilang angkan ay hindi makakaiwas, lalo pa ang lalaking nakamaskara ng tigre. Ang lalaki ay nagpakawala ng matinding paghihirap sa hangin. Napahawak siya sa kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay nang biglang namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, parang nawalan siya ng lakas nang bumagsak siya sa lupa. Sa isang putok, unang bumagsak ang mukha ng lalaki sa lupa. Natigilan si Frederick. Napaawang ang bibig niya habang hawak ang kanyang sandata gamit ang dalawang kamay. Nanigas ang buong katawan niya. Pagkaraan ng mahabang sandali, kinusot niya ang kanyang mga mata upang matiyak na hindi siya nananaginip. Then, he let out an irritated expression as he said, "He's actually so strong. Nakapulot talaga kami ng kayamanan. Mukhang naligtas na tayo." Habang sinasabi niya iyon ay medyo nabulunan siya. Bago lumitaw si Jack, nagplano na siya para sa pinakamasama. In the worst case, magpapakamatay na lang siya bago siya mahulog. Kung gayon, hindi na siya kailangang pahirapan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pag-aatubili na aliwin ang pag-iisip, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi magbabago ang realidad dahil lang sa nag-aatubili siya. Hindi niya lang inasahan na biglang makakakita ng kislap ng pag-asa. Matapos bumagsak sa lupa ang lalaking nakamaskara, patuloy itong nagpapagulong-gulong sa sakit. Hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak sa paghihirap. Maliban kay Jack, kinilig ang iba nang marinig ang mga iyak na iyon.
Madaling makita kung gaano pahirap ang pinagdadaanan ng lalaking nakamaskara mula sa mga iyak na iyon. Nag-iba ang tingin ng dalawa pang lalaking nakamaskara kay Jack. Nawala na ang pang-aalipusta sa kanilang mga mukha. Tanging takot at gulat na lang ang natitira. Naglakad si Jack paarap at tumingin sa kanilang dalawa, tinanong mo ako kung bakit ako tumatawa kanina. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Pareho lang talaga ang sinabi niyong dalawa sa dalawa pang lalaking nakamaskara kanina. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang dalawang natitirang nakamaskara na lalaki ay hindi naman natiling kalmado. Bigla nilang naintindihan ang lahat. Ang kanilang mga kasama ay hindi pumunta at gumawa ng ibang bagay, ngunit namatay kay Jack. Napaatras silang dalawa ng isang hakbang. Wala na silang ibang iniisip. Gusto lang nilang magmadali at umalis. Masyadong nakakatakot si Jack. Namatay na sa kanya ang mga kasama nila kaya siguradong magpupumiglas silang dalawa. Kahit na maswerte silang hindi namatay kay Jack, nandoon pa rin ang tatlo. Kung magtutulungan silang apat, napakahirap para sa dalawang lalaking nakamaskara na tumakbo. Nagpalitan sila ng tingin, at nakita nila ang iniisip ng isa't isa. Wala sa kanila ang nagsalita habang nagsimula silang umatras, sinusubukang ilayo ang kanilang sarili kay Jack. Gayunpaman, si Jack ay hindi tulala. Hindi niya hahayaang tumakbo na lang sila ng ganoon. Tumingin siya kay Frederick, anong tinatitigan niyo lahat? Hindi mo ba nakikita na nagtatangkang tumakbo ang dalawa? Pigilan mo sila. Saka lang nag-react si Frederick. Agad siyang kumilos para pigilan ang dalawa, pero nakahanda na ang dalawa. Kung hindi sila tumakbo sa sandaling iyon, hindi nila magagawang muli. Para mabuhay, inilagay nila ang lahat ng mayroon sila. Buong lakas din ang pag-atake ni Frederick at ng iba pa, ngunit natalo pa rin sila pabalik ng dalawa. Hindi napigilan ni Jack na umiling sa nakita. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay naantala pa rin upang bigyan si Jack ng sapat na oras upang gawin ang isang bagay. Pinaganya ni Jack ang mga batas ng kalawakan at nawala sa lugar. Nang muli siyang sumulpot ay nasa likod siya ng dalawa. Kinilabutan sila nang makita nilang biglang sumulpot si Jack. Kabanata 3350. Hindi inaasahan ng dalawa na ganoon kabilas si Jack. Sa isang kisap lang ng mata ay nasa likod na siya ng mga ito. Nanginginig sa takot ang lalaking nakamaskara ng dragon. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga socket. Bago pa siya makaiyak sa sakit, nakaramdam siya ng lamig sa dibdib. Napapikit siya, nakita niyang tinusok na ni Jack ang kanyang dibdib. Ang dugo ay umagos na parang bukal, nanagmen siya sa kanyang damit. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Jack. Matapos ang saksak na iyon ay mabilis niyang hinugot ang kanyang talon at naglabas ng isa pang saksak. Ang lalaking nakamaskara ng ahas ay napasigaw din sa matinding paghihirap. Ang dalawa sa kanila ay walang laban kay Jack. Mas tiyak, wala silang karapatang harapin si Jack. Mga kulisap lang sila na maaaring patayin anumang oras sa mata ni Jack. Hindi man lang nila nakayanan ang mga atake ni Jack, lalo pat lumaban. Kanina, ang mga saksak ni Jack ay naglalaman ng kapangyarihan ng Destroying the Void at Soul Sky. Kahit na gumamit silang dalawa ng kahit anong protective techniques, hindi nila mapipigilan si Jack. Sa dalawang kalabog, marahas na bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Ang sakit ay bumauha sa kanilang isipan habang sila ay sumisigaw sa paghihirap. Yung tatlong yabang kanina ay naging kaawa-awa na aso na namimilipit lang sa lupa. Ang mga pag-atake ng katangian ng kaluluwa ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Gaano man kalakas ang isa, hindi pa rin nila kakayanin ang mga pinsala sa kanilang mga kaluluwa. Dahan daw ang bumaba si Jack, at kalmadong pinanatili ang kanyang talam. Naglakad siya pasulong at dahan daw ang lumapit sa tatlo na nagpupumiglas sa lupa. Natigilan si Frederick at ang iba pa. Nanlaki ang mga mata nilang lahat habang kumikibot ang kanilang mga labi. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nakalimutan pa nilang huminga sa sandaling iyon. Kung tutuusin, lahat ng ginawa ni Jack ay tila hindi kapanipaniwala sa kanila. Napaka-unremarkable ni Jack. Hindi siya mukhang isang mahusay na mandirigma sa lahat. Kulang din siya sa pagmamalaki ng isang dakilang mandirigma. Napaawang ang labi ni Frederick habang bumuulong kay Len sa tabi niya, himala ito. Akala ko patay na tayo. Hindi ako makapaniwala na hindi sinasadyang nailigtas natin ang ating mga sarili. Unti-unting bumabalik ang kulay ng maputlang mukha ni Len. Kanina pa siya nawala ng pag-asa, at nagplano na siyang magpakamatay. Kung tutuusin, alam na alam niya na kailangan niyang hintayin na pahirapan ang oras na masyado na siyang nasaktan para makagalaw. Ayaw niyang mamatay sa kaawa-awang paraan. Huminga ng malalim si Len. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay habang lumingon at emosyonal na sinabing, ang swerte talaga namin. Kung wala si Jack, patay na sana kami. Baka pinahirapan pa tayo. Pagkasabi nito ay napalunok siya ng emosyonal. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata at mas bumilis ang kanyang paghinga.
Inabot niya at hinawakan ang braso ni Frederick. Sinabi niya sa pamamagitan ng clenched teeth, tingnan kami ng mga kasuklam-suklam na lalaki na ito na kami ay biktima. Iniisip nila na tayo ay mga hayop lamang na maaari nilang katayin kung ano ang gusto nila. Akala nila basura tayong lahat. Sa wakas ay nakuha na rin namin ang isa. Sila ay nahihirapan sa buong panahon. Kahit na wala silang sinabi, nakaramdam sila ng matinding pressure sa kanilang mga puso. Tila isang malaking bato ang dumidiin sa kanilang mga puso na ikinasakal nila. Ngumuso si Len at nagpatuloy, kahit ayaw kong aminin, iyon pa rin ang totoo. Mayroon kaming ilang malalakas na mandirigma sa mga mundo ng ikatlong baitang, ngunit napupunta pa rin kami sa isang kalunos-lunos na estado na nakaharap sa mga mundo ng ikalawang baitang. Kabanata 3351. Yung dalawa ay parang bundok na nakatanim sa harapan namin. Kahit na alam nila na mayroon tayong mahuhusay na mga henyo sa mga third grade na mundo na kayang puksain sila, umaksyon sila na parang wala silang nakilala. Well, sa wakas ay nakilala na nila ang isa ngayon, at mas gamaan ang pakiramdam ko. Marihing tumango si Frederick. Ang kanilang grupo ay ginawang lumaban sa Hunting Alliance. Maaaring hindi sila papayag na aminin ang pagkatalo, ngunit may mga bagay pa rin na magkakatotoo kahit hindi nila inaasahan, tulad ng sinabi ni Len. Sa wakas ay nagawa nilang ilabas ang ilan sa kanilang mga pagkabigo. Tiningnan ni Jack ang tatlo na nasa lupa na may malamig na tingin, ang ngiti nito ay katumbas ng kawalang interes sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit nang makita nila ang ekspresyon ni Jack, halatang hindi siya mapapatawad. Nakakunot ang kilay ni Jack habang nakatingin sa silangan kung saan sila nanggaling. Tumingin si Frederick kay Jack bago bumuulong kay Len, bakit pakiramdam ko may hinihintay siya. Sa sandaling sinabi niya iyon, nakarinig siya ng mga yabag mula sa silangan. Nakaalerto ang lahat habang nakatingin sa direksyon bago nakita ang isang pamilyar na mukha na tumatakbo patungo sa kanila na may masayang tingin. Tumakbo siya habang kumakaway, huwag kayong matakot, lahat, ako, ito. Si Alfred iyon. Hindi pa man siya nakaka-recover ay nakalimutan na niya ang lahat ng sakit ng kanyang katawan sa nakikita niyang pananabik. Habang tumatakbo siya, tumingin siya kay Jack, halatang nag-aalala na para bang mawawala si Jack kung aalisin niya ang tingin sa kanya. Napaawang ang mga labi ni Jack na lalong nagugustuhan ang personalidad ni Alfred. Pagdating niya sa tabi ni Jack, humihingal siya, na tumakbo ng buong lakad dito. Inilabas niya ang dalawang bote mula sa kanyang storage ring na parang nag-aalok ng isang kayamanan, inilagay ito sa mga kamay ni Jack. Mga ad ng Pop Future. May nakuha ako. Medyo marami. Tuwang-tuwang tumango si Jack at sinabing, nakahanap ka ba ng kahit ano? Marihing tumango si Alfred. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang naglalabas ng mapa, inilagay ito sa mga kamay ni Jack. Binuksan ni Jack ang mapa at tumingin. Bahagyang pumulupot ang labi niya, not bad. Kung hindi sila nagsisinungaling, mas madali itong magpatuloy. Hinampis ni Alfred ang kanyang dibdib at nagsalita ng may katiyakan, huwag kang mag-alala, gumamit ako ng mga espesyal na pamamaraan para matiyak na totoo ang mapa na ito. Pagkatapos ko itong tingnang mabuti, mapapatunayan kung totoo ito. Kahit na mayroong anumang mga pagkakamali, ito ay mula sa kanilang sariling mga pagkakamali, novel drama. Tuwang-tuwang dagdag pa ni Alfred, namatay pa rin sa iyo ang dalawa. Wala naman akong nagawa sa huli, kaya namatay pa rin sila sa teknik mo. Sinadya ni Alfred na hininaan ang boses nang sabihin iyon, kaya walang nakarinig sa kanya. Natuwa si Jack sa pagiging kamalayan ni Alfred at sa gayon ay tumango sa kanya. Maganda ang ginawa mo. Ang pagligtas sa iyo ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko kamakailan. Dahil sa papuri ay namula si Alfred. Nag-usap silang dalawa, at ang iba ay nagtataka kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Na-curious si Frederick sa lahat ng ginawa ni Jack sa sandaling iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, sinubukan niyang pakinggan lahat ng mga sinasabi nila. Naku, nanghihinayang napagtanto ni Frederick na hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Kabanata 3352. Lumingon si Frederick sa iba at nakitang natarante rin sina Len at Trent. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng bahagyang ubo at walang magawa. Sa sandaling iyon, wala siya sa magandang posisyon para maglakad pasulong at magtanong, na may pakiramdam na maaaring hindi siya sagutin ni Jack kung gagawin niya iyon. Nakangiting inilagay ni Jack ang mapa sa mustard seed bago siya naglakad patungo sa tatlo. Habang kausap ni Jack si Alfred, nasagasaan ni Rudy at tinipon ang tatlong individual na namimilipit sa sahig. Sa puntong ito, nawala na sa kanila ang lahat ng katwiran, at pinahintulutan ni Rudy na gawin sa kanila ayon sa gusto niya praktikal na kinaladkad ang tatlo sa parehong lugar. Lumapit si Jack sa kanilang tatlo, at sabay kaway ng kanyang kamay, unti-unting bumagal ang enerhiya sa kanilang katawan. Nabawasan ang sakit, at unti-unti silang nagkamalay.
Ang unang huminahon ay ang lalaking nakamaskara ng ahas. Sa sandaling ginawa niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jack. Nakuha niya ang kanyang sarili, at habang ang iba't ibang ideya ay lumulutang sa kanyang isipan, lahat ng ito ay tumuturo sa isang bagay, ang kanyang mga araw ay bilang. Hinding-hindi siya bibitawan ni Jack, kaya tiyak na mamamatay siya. Sa pag-iisip tungkol doon, ang lalaking nakamaskara ng ahas ay nagpakawala ng mapait na ngiti, na pumayag na. Isang tawa ang pinakawalan ni Jack bago tumingin sa lalaki. Akala ko hihingi ka ng awa. Nang marinig iyon ng lalaking nakamaskara ng ahas ay napabuntong hininga at sinabing, lumuhod man ako at magmakaawa, hindi mo pa rin ako papakawalan. Hindi ako tanga. Kung pinagpalit ang pwesto natin at ako ang nasa posisyon mo, hindi rin kita mapapatawad. Sa parehong paraan, hindi mo ako bibitawan kahit gaano pa ako magmakaawa. Kung ganoon nga, bakit ako mag-aaksaya ng hininga? Kinagat ni Jack ang labi at tumango. Tama ka. Mukhang mas lohikal ka kaysa sa naisip ko. Kahit nakatitig ka sa kamatayan, level-headed ka pa rin. Iyan ay medyo bihira. Panipi. Nakatitig sa kamatayan. Ang mga salitang ito ay humampas sa lalaking nakamaskara ng ahas ng walang patawad. Nagsimula siyang umubo ng marahas, na tila anumang oras ay malapit ng mamatay. Dumaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Kahit na hindi niya suriin ang kanyang katawan, alam niya na ang kanyang kaluluwa ay halos ganap na sira. Maliban na lang kung mayroon siyang divine pill of sorts, hindi siya makakaligtas sa araw na iyon. Nabawi na rin ng dalawa ang kanilang malay na pag-iisip. Napatingin sila kay Jack nang may takot nang mawala ang lahat ng kanilang kay-abangan kanina. Itinuro ng lalaking nakamaskara ng tigre si Jack gamit ang nanginginig na daliri. Ikaw, nagsinungaling ka tungkol sa iyong sarili. Nanlaki ang mata ni Jack dito. Paumanhin, muli. Sa tuwing may matatalo sa kanya, paulit-ulit na pagdadahilan ang dadating sa kanya, at sa puntong ito, tamad nang makipagtalo si Jack pagkatapos ng maraming marinig. Inilabas niya ang 2 bote na binigay sa kanya ni Alfred, pinagpag ang mga bote sa harapan nila. Ano sa tingin mo ang mga ito? Panipi. Nanigas silang tatlo sa biglang tanong, mukhang naka-full alert. Ano man ang ginawa o sinabi ni Jack, tiyak na wala itong pakinabang sa kanila. Napalunok ang lalaking nakamaskara ng ahas. Paano natin malalaman kung ano ang nasa loob? Sabihin mo lang sa amin. Nakaupo kaming lahat para gawin mo ang anumang gusto mo, gayon paman. Kabanata 3353. Nakataas ang kilay ni Jack habang inaalog ang bote sa kamay. Ang mga nilalaman ay parang likido, na ibinigay sa minutong sloshas na rinig. Tinanong kita na hulaan dahil pamilyar ka dito. Tumingin kay Jack ang lalaking nakamaskara ng tigre at ang lalaking nakamaskara ng dragon. Gusto nilang malaman kung ano ang ginagawa ni Jack, ngunit matalino silang itinikom ang kanilang mga bibig at hinintay siyang magsalita. Ang lalaking nakamaskara ng ahas, gayunpaman, ay iba. Nang sabihin ni Jack kung paano sila magiging pamilyar sa sangkap, mabilis siyang sumimangot habang may isang nakakatakot na pag-iisip na lumitaw sa kanyang ulo. Unti-unting bumibilis ang kanyang paghinga at sinabi niya sa garalgal na boses, it's Heartblood. Heartblood nila yon. Baka sa mga mata ni Jack ang pagtataka nang bigyan niya ng thumbs up ang lalaki. Mas matalino ka sa inaakala ko. Ang bilis mong mag-react. Maraming tao ang hindi makakalaban sa iyo sa departamentong iyon. Ang tugon ni Jack ay nagpatunay na tama ang hula ng lalaking nakamaskara ng ahas. Namutla ang mukha ng lalaki sa sandaling iyon habang nawala ang lahat ng katwiran sa galit. Agad niyang sinigawan si Jack, paano mo nagawa iyon? Pinahirapan mo sila hanggang kamatayan. Hindi kukurap si Jack kahit sumigaw siya hanggang sa namamaos ang lalamunan. Natuwa siya sa sinabi ng lalaking nakamaskara ng ahas. Ngumuso siya habang malamig na nakatingin sa lalaki. Hindi ba sa tingin mo ay balentuna ang iyong mga salita? Kayong tatlo lang yata ang pwedeng maging malupit ha. Kayo ang pinapayagang pahirapan kami sa malupit na pamamaraan, pero nagrereklamo kayo kapag ginawa ko rin iyon. Nanginginig sa galit ang lalaking nakamaskara ng ahas habang ang kanyang mukha ay naging maputlang puti. Nakatulala pa rin ang lalaking nakamaskara ng tigre at ang lalaking nakamaskara ng dragon habang takot na nakatingin sa mga bote sa kamay ni Jack. Ang kanilang mga kapwa alagad ay pinahirapan hanggang mamatay ni Jack, kaya ano ang naghihintay sa kanila? Pahihirapan ba sila at kukunin din ang kanilang Heartblood? Ang pag-iisip pa lang nito ay nanginginig na silang dalawa, at parang anumang oras ay hihimatayin na sila. Nipatikip ng bibig si Frederick sa pagtataka ng muling nagbago ang tingin niya kay Jack. Akala niya ay matuwid na tao si Jack, ngunit ngayon lang niya nakita ang malamig at walang emosyong panig ni Jack. Si Jack ay may kakayahang gumawa ng kahit ano. Bamulong si Frederick, talagang hindi namin siya masasaktan. Nang marinig iyon ni Trent at Len, tumango sila ng mariin bilang pagsang-ayon.
Pinagpag ni Jack ang bote sa kanyang kamay at sinabing, sa tingin mo ba ay makakakuha ako ng 12 milyong spirit crystal gamit ang heart blood na ito? Na naging dahilan para kinilig na naman silang tatlo. Pakiramdam nila ay hindi lang malakas ang taong nasa harapan nila kundi mahirap ding intindihin. Maaari lamang nilang ilarawan si Jack bilang isang demonyo na gumapang palabas ng impyerno. Hindi mo magagawa. Single ng lalaking nakamaskara ng ahas. Hindi ka warrior mula sa second grade world, mapapalibutan ka lang kung pupunta ka doon. Dapat itapon mo na lang ang heart blood. Hindi ito mapapakinabangan sa iyo. Tumawa si Jack habang dahan-daang tumayo. Tanggi ako. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Sinasabi mo lang yan dahil nag-aalala ka na pahirapan kita katulad ng pagpapahirap ko sa kanilang dalawa. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo, gayunpaman, nakukunin ko ang iyong heart blood kahit na ito ay walang silbi sa akin. Binabayaran mo lang ang ginawa mo. Kabanata 3354. Pagkatapos noon, lumingon si Jack at sinulyapan si Alfred. Tumango si Alfred bago siya nag-roll up ng manggas at tuwang-tuwa na naglakad papunta sa kanilang tatlo. Hindi nagabala sa paggawa ng mga bagay na ito, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Frederick, kasunod si Rudy. Magsasalita pa sana si Jack nang maputol siya ng isang malungkot na boses, kailangan mo bang gawin iyon? Ano ang punto ng paglalagay ng isang palabas sa harap namin? Masaya bang umarte? Ang nagsalita ay si Connor, na nasugatan ng husto sa lupa. Ay nalalayan siyang tumayo ni Trent at naglalakad siya nang malakas niyang akusahan si Jack. Hindi makapaniwalang tumingin si Jack kay Connor. Si Connor ay napakasama ng loob na para bang si Jack ay may utang sa kanya ng malaking halaga ng pera. Nagulat pa si Trent sa tono niya na hindi makapaniwalang tumitig kay Connor. Ads by Pop Future. Paano siya maglakas loob na kausapin si Jack sa tonong iyon? Malungkot na sumimangot si Frederick. Bilang pinuno ng kanilang grupo, kailangan niyang magsalita kapag may tamang panahon. Connor, nahihilo ka ba? Anong kilos ang sinasabi mo? Paano mo nasabi ang ganyan? Nakita kong gumuho ka sa lupa na may mabigat na sugat ngayon. Siguradong nataman ang ulo mo. Dapat magpahinga ka na lang. Hindi ka pani-paniwalang madilim ang mukha ni Connor nang marinig iyon. He scoffed and said nonchalantly, parang pumunta ka lang kung saan nababagay sa iyo. Wala kang ganitong ugali noon, pero tinuturuan mo na ako. Parang iniisip mo na napaka-reasonable mo, pero mali ba ako? Si Jack ba ay hindi naglalagay ng isang palabas mula sa simula? Kung alam natin na ganito siya kalakas, paano natin siya ipinadala para magbantay? Hindi sana natin naranasan ang lahat ng ito, at hindi ako nasaktan ng husto. Habang sinasabi niya iyon, tinitigan ni Connor si Jack ng masama na para bang siya ang nagkasala sa kanya, na para bang ang kanyang mga pinsala ay dahil kay Jack. Tiningnan niya si Jack na may galit at puot na hindi nakapagsalita kay Jack. Sa kung paano si Jack, hindi siya makikialam kay Connor kung nanatili siyang tahimik sa tabi. Kung tutusin, mahalaga ang oras ni Jack, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang tao tulad ni Connor. Si Connor ay haharapin ng ibang tao sa huli, gayunpaman. Gayunpaman, sinisikap pa nga ni Connor na guluhin siya sa sandaling iyon, buong pagmamalaki na inaakala ng mga hindi nakakaalam ng sitwasyon na siya ang natalo sa tatlong lalaking nakamaskara. Sa sobrang galit ni Rudy ay nawalan siya ng masabi. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod, sabay turo kay Connor. Sino ka sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang malaman kung ano ang antas ni Jack? Hindi siya umarte simula pa lang. Bakit hindi mo na lang tawaging ignorante? Hindi mo na makita ang higit pa sa iyong sariling ilong. Puno ka ng problema pero mahilig ka lang magsalita ng iba. Dapat itikom mo na lang ang bibig mo, kung hindi, hindi ka na magaling sa tatlo. Nang marinig iyon ni Connor, hindi lang siya natakot, kundi natawa pa siya. Maging si Jack ay naguguluhan sa kinikilos niya. Naisip ba ni Connor na pakakawalan niya ito kahit anong sabihin niya? Nakakunot ang noo ni Frederick habang nakahawak sa braso ni Connor. Pwede ba wag ka masyadong magsalita? Sinusubukan mo bang magpakamatay dito? Gusto mo bang may gumawa nito para sa iyo? Hinailan ni Connor ang braso niya habang nakatingin kay Frederick ng masama. Sinaway niya sa isip ang lalaki at inisip na isa itong taong makakapit sa sinumang mas malakas. Kabanata 3355. Sa sandaling ito, nagpasya si Connor na huwag nang makipag-ugnayan kay Frederick. Napilitan siyang makipagtulungan sa kanila dahil sa mga pangyayari, ngunit nang makalabas na sila, tumanggi siyang magsalita ng isa pang salita sa kanya. Kitang-kita ni Frederick ang pang-aalipusta sa mga mata ni Connor, at gaano man siya kahanhin, hindi niya kukonsintihin ang ganoong pag-uugali. He scoffed at tumalikod, hindi na nakikialam kay Connor. Galit na tumingin si Trent kay Connor, iniisip kung natama ng husto ang ulo ng lalaki.
Kung hindi, hindi na niya nililibak si Jack pagkatapos niyang makita kung ano ang kaya niya. Sa halip dapat siyang maging magalang kay Jack, ngunit tila intensyon ni Connor na saktan si Jack hanggat kaya niya. Maging si Trent ay nakasimangot sa mga sinasabi ni Connor, pati si Jack. Nakataas ang kilay ni Jack habang malamig na nakatingin kay Connor. Sigurado kang may lakas ng loob na magsalita. Hindi ka ba natatakot na atakihin kita? Napangisi si Connor habang nakatalikod. Alam kong hindi ka ganoong klase ng tao. Kahit nasanay ka, ikaw ay isang tao na may tamang pag-uugali. Hindi naman kasi ako nagpro-provoke sa'yo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kahit si Jack ay hindi maintindihan kung ano ang iniisip niya sa sandaling iyon. Hindi siya na-provoke. Ang kanyang mga salita ay talagang nagpapahiya sa kanya. Si Connor ay parang gusto niyang sigawan si Jack at kagalitin dahil hindi niya sinabi sa kanya ang totoo, pero sinubukan pa niyang sabihin na si Jack ay isang lalaking may tamang pag-uugali. Nais sabihin ni Connor sa lahat na hindi magiging maayos ang pagkilos ni Jack kung may gagawin siya kay Connor. Nang marinig iyon, napangiti si Jack. Ito ang unang beses na nagalit siya kaya napangiti siya. Napatingin sina Trent at Len kay Connor habang kumikibot ang kanilang mga labi, tunay na naniniwalang siya ay isang tanga. Huminga ng malalim si Len at galit na nagtanong, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Hindi ka ba nagbibiro? Nagdilim ang mukha ni Connor nang marinig iyon. Sigaw niya, bakit naman ako magbibiro? Mali ba ako? Kung si Jack ay tapat sa kanyang mga kasanayan sa unang lugar, walang nangyari. Kapag nasa harap namin siya, ligtas kami. Hindi ko na kailangang masaktan ng ganito. Sino pa ba ang sisisihin ko? Bulok na loika iyon, syempre. Gusto siyang itama ni Trent, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang maaaring hindi talaga makinig si Connor sa anumang uri ng pangangatwiran. Maging si Rudy ay hindi rin mapakali na makipagtalo kay Connor. Hindi nakatiis si Jack habang nanunuya. Sa tingin mo ay espesyal ka. Bakit kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa aking mga kakayahan? Bakit kailangan kitang protektahan? Dahil isang team tayo. Sigaw ni Connor. Dahil pumayag kang sumali sa pangkat na ito, mayroon kang tungkulin na protektahan ang iba. Bahagyang tumawa si Jack, ayaw niyang makipagtalo sa lokong iyon. Kahit anong sabihin niya, iisipin na lang ni Connor na mali siya. Dahil iyon ang kaso, ibibigay ni Jack kay Connor ang kanyang hiling. Dahan daw ang hinugot ni Jack ang kanyang espada mula sa mustard seed. Kumunot ang noo ni Connor, nalilito sa kanyang mga kinikilos. Talagang naniniwala siyang may kabutihan si Jack, kahit papaano, ngunit nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, natanto niya na ang espada ni Jack ay tumagos sa kanyang dibdib. Kabanata 3356. Umagos ang dugo habang nagre-register ang sakit sa isip ni Connor. Natigilan si Frederick at ang iba pa, at hindi natural ang kanilang mga ekspresyon. Kahit na pakiramdam nila ay paparusahan ni Jack si Connor sa anumang paraan, hindi nila inaasahan na tuwirang papatayin siya ni Jack. Bumagsak si Connor sa lupa sa sandaling bunutin ni Jack ang espada, at sa sobrang sakit ay napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pagdurugo ng hindi nagtagumpay. Kung tutuusin, nasugatan na siya ng husto. Kaakibat ng welga na iyon, walang makaligtas sa kanya. Unti-unting nabawasan ang kulay ng kanyang pisngi. Naglakas loob ka bang patayin ako? Galit na galit si Jack habang kumikibot ang mga labi. Sabi niya, bakit hindi pwede? Bakit hindi ako maglakas loob? Sino ka sa tingin mo? Hindi ko alam kung bakit sigurado kang wala akong gagawin sa'yo kahit anong gawin mo. Umagos ang dugo sa bibig ni Connor. Nagsimula siyang umubo nang umabot na siya sa dulo ng kanyang buhay. Sa pagbuka ng kanyang bibig, ang tanging naririnig lamang nila ay ang tunog ng pag-agos ng dugo dahil walang maayos na salita ang mabubuo. Nakatingin lang ang lahat habang nakapikit si Connor at pumanaw. Nilingan ni Jack si Rudy, same time na sinabi, sa huli, hindi na siya sumagot. Ano ang nagpasigurado sa kanya na hindi ko siya sasalakayin? Kumunot ang noo ni Rudy, pinag-isipan ang tanong bago niya sinabing, siguro naisip niya na isa kang matuwid na tao. Kahit na pumatay ka ng mga tao, papatayin mo lang ang mga kailangang patayin. Pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali at ikaw ang may kasalanan. Kaya naman ganoon siya ka-fearless. Nang marinig iyon, mas lalo pang nawala ng magawa si Jack. He acted without regard for anything kasi naniwala siya sa karakter ko. Pakiramdam niya patatawarin ko siya kahit anong sabihin niya. Habang sinasabi niya iyon, kinukutya ni Jack kung gaano katawa si Connor. Ang moral na katangian ni Jack ay naaangkop lamang sa kanyang mga kaibigan. Sa lahat, wala siyang pakialam kahit kaunti. Naprovoke na ni Connor si Jack noon pero umaasa pa rin siya na ililigtas siya nito. Pakiramdam ni Jack ay isa itong kumpletong biro. Hindi niya pinagsisihan ang mabilis na pagpatay kay Connor. Sa katunayan, naisip niya na dapat niyang iwan si Connor ng buhay upang dahan-daang pahirapan.
Noon lamang napagtanto ni Connor kung gaano katawa-tawa ang kanyang mga iniisip. Sa sandaling iyon, tapos na rin si Alfred. Hindi na nakahawak ang tatlong lalaking nakamaskara dahil sabay silang namatay. Kinuha ni Alfred ang mga bote na naglalaman ng heart blood at masayang lumapit kay Jack, at saka inilagay ang mga bote sa mustard seed. Kahit na hindi niya alam kung para saan ang mga ito ay magagamit, tiyak na lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito kung napakalaking halaga ang binabayaran para sa kanila. Itatago niya ang mga ito at tingnan kung ano ang nangyari. Samantala, 4 na lalaking nakasuot ng cotton robe ang naglalakad palabas sa lambak na may kalayuan. Ang kanilang mga damit ay tila may magandang kalidad, ngunit sila ay nasa ganap na magkakaibang estado. Ang unang dalawa ay mukhang ganap na gusot. Ang kanilang mga damit ay ganap na napunit, at ang dugo ay dumaloy sa kanilang mga damit. Sila ay may mga tanikala sa kanilang mga paa, at sila ay may mapupulang hitsura sa kanilang mga mukha. Mukhang malapit na silang mamatay. Ang dalawa sa likod nila ay mukhang nasa mas maayos na kalagayan. Ang kanilang mga paa ay walang mga tanikala, ang kanilang mga katawan ay walang sugat, at ang kanilang mga damit ay hindi sira-sira. Habang naglalakad sila ay nagkukwentuhan sila. Kung nandoon si Jack, masasabi niya na ang dalawa sa harapan ay mula sa ikatlong baitang mundo habang ang dalawang nasa likod ay mula sa ikalawang baitang mundo, ang Sacred Water Continent. May mga ulap sa kanilang mga damit at mukhang hindi kapani-paniwalang mayabang. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Hindi tulad ng kailangan nila ang mga espiritong kristal, ngunit iginigiit nilang ipadala sa amin ang mga ito. Hindi ba pwedeng ang heart blood na lang? Bakit kailangan nating dumaan sa napakaraming problema? Napakaraming problema ang aming pinagdaanan sa daan. Kahit na ipadala natin sila sa kanilang mga kamay, makakatanggap lang tayo ng ilang salita ng papuri. Tumanggi akong gumawa ng isang bagay na nakakapagod sa hinaharap. Gaya ng sinabi ni Edson Chavez, baka sa mukha niya ang pagkadismaya, halatang hindi nasisiyahan sa kanyang sitwasyon. Kabanata 3357. Bahagyang tawa ang pinakawala ni Hector Morales habang walang magawa ang kanyang ulo. May magagawa ba talaga tayo tungkol dito? Dahil napagkasundoan namin, dapat ay gumawa na lang kami ng maayos. Itigil ang pang-aasar at pagrereklamo. Kahit purihin lang tayo ng konti, worth it naman kung maaalala lang nila tayo. Sa hinaharap, matutulungan ka nila sa anumang gusto mo ng madali. Nang marinig iyon ni Edson, nagkibit balikat siya. Ano kaya ang kailangan ko sa tulong nila? I'm pretty sure that they'll act like they don't know me if anything really happens. Kung hihingi ako ng tulong sa kanila, himala kung hindi nila ako isumpa at isumpa, lalo pa akong tulungan. Tumanggaw si Hector, medyo nalungkot sa narinig. Ayaw man niyang aminin ay hindi niya mababago ang katotohanan. Sa mata ng mga henyo na iyon, nandyan lang sila for labor meant to work for those geniuses. Habang nagsasalita si Edson, mas lalo siyang nagalit. Nagsimula na lang siyang magreklamo ng malakas. Hindi naman sa may choice kami kung papayag ba kami noon o hindi. Kung hindi tayo pumayag sa kanila, kitang-kita kung gaano kalala ang kahihinatnan. Tumingin ako sa paligid sa sandaling iyon. Sa 100 tao, 99 sa kanila ay hindi payag, ngunit napilitan silang sumang-ayon sa huli. Umiling si Hector. Whatever, huwag mo munang pansinin sa ngayon. Dapat tayong tumutok sa pagdadala ng mga taong ito. Pagkasabi noon ay tumingin si Hector sa dalawa sa harapan nila. Ang isa sa kanila ay naglalakad ng tuwid na likod. Nakanganga ang kanyang mga labi, nagpatuloy si Hector sa pagkuha ng isang letigo mula sa kanyang storage ring. Sa isang basag, marahas itong hinampas sa likod ng lalaki. Napasigaw ang lalaki sa matinding paghihirap ng bahagyang bumagsak. Isang nasisiyahang ngiti ang pinakawalan ni Hector dahil doon. Christian Sky, ayaw mo pa rin bang umamin ng pagkatalo? Malapit ka ng pahirapan ng husto. Imbes na maging proud ka, dapat isipin mo kung ano ang pagdadaanan mo. Huminga ng malalim si Christian nang sumilay ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo sa ganitong paraan. Siya ay dumaan sa maraming pagsubok at kapigatian mula sa murang edad, ngunit nakaligtas siya sa lahat, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi natakot si Christian. Hindi siya yuyuko sa mga demonyong nasa harapan niya. Si Jackson Hugh, na nasa tabi niya, ay nag-aalalang tumingin sa kanya bago bangulong, bakit ka nagmamatigas sa kanila? Magkakaroon ka ng mas madaling oras kung susundin mo lang ang gusto nila. Hindi ibig sabihin na itinatapon mo na ang iyong dignidad, napipilitin ka lang gawin yan. Kung gusto nating tumakbo, hindi tayo maaaring maging matigas ang ulo sa kanila. Wala itong maidudulot na mabuti sa atin. Ayaw ni Jackson na magbitiw sa kanyang kapalaran. Kahit na siya ay banihag ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, siya ay nagpupursige sa paghahanap ng mga ruta ng pagtakas. Napabuntong hininga si Christian habang nanginginig, pero napakaliit ng pagkakataon nating tumakas.
Nasasaktan na kaming dalawa, at wala kaming laban sa kanila. Maliban na lang kung may nangyaring milagro at iniligtas tayo ng isang malakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, hindi tayo makakaligtas. Pagkasabi nun, namutla si Christian. Alam niya kung ano ang kanyang sitwasyon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, ngunit wala siyang magagawa. Kumuyam ang ngipin ni Christian at sinabing, itong mga kasuklam-suklam na lalaking ito, hinding-hindi ko sila patatawarin. Sana maibalik ko ng 100 beses ang sakit na dinaranas ko ngayon. Napabuntong hininga si Jackson. Magkakaroon pa kaya sila ng pagkakataon? Kahit na ginawa nila, paano sila makakapaghiganti? Habang nag-iisip sila ay biglang may lumitaw na figure sa kanilang harapan. Natigilan silang dalawa nang tumigil sila sa kanilang kinatatayuan. Kapwa sina Edson at Hector ay tumikom din ang kanilang mga bibig. Napatingin silang apat at nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng malalim na kulay abong damit na nakatayo sa harapan nila. Kabanata 3358. Kung sino man ang bagong dating na ito, wala siyang marka ng anumang ikalawang baitang mundo sa kanya. Halata naman na galing siya sa third grade world. Napatingin sina Hector at Edson sa taong iyon. May isang taong biglang sumulpot ng ganoon ay walang intensyon, sigurado. Gayunpaman, nang tanungin nila ang pagkakakilanlan ng tao, nakaramdam sila ng sobrang saya. Ang lalaking ito ay tumalon diretso sa panganib. Nandyan ba siya para bigyan sila ng mga libreng reward? Sakto namang napatingin sina Jackson at Christian sa lalaki. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kalmado na para bang hindi siya nababagabag sa anumang nangyari sa pagitan nila. Ang mabait na Kristiyano ay naantig ng mapagtonto na siya rin ay nagmula sa isang ikatlong baitang mundo. Itinaas niya ang kanyang leeg habang binibigkas niya ang ilang mga salita nang hindi gumagawa ng tunog. Gusto ni Christian na umalis siya. Napangiti si Jack sa mga labi. Para lang doon, ililigtas niya ang dalawang ito. Si Jack ay hindi nagpakita dito nang nagkataon. Noong pinatira niya si Alfred, hindi dahil gusto niya ang heartblood nila. Dahil masikip ang oras, kailangan ni Jack ng ilang impormasyon na wala siyang oras upang kunin, kaya ipinaubaya niya ang gawain kay Alfred. Hindi ipinagkanulo ni Alfred ang inaasahan ni Jack. Nakuha niya ang lahat ng gusto ni Jack at gumawa pa siya ng mapa para kay Jack. Kahit anong tingin sa kanya ng kabilang side, nanatiling kalmado pa rin si Jack. Kinuha niya ang mapa mula sa mustard seed, itinugma ito sa lupain ng ilang beses upang matiyak na hindi siya mali, at nabanggit na maaabot niya ang kanyang layunin sa loob lamang ng 10 kilometro. Ang ibig sabihin ng paglitaw nilang apat ay pareho silang pupunta sa lugar na kinaroroonan niya. Nakita ni Hector si Jack na mahinahon na inilabas ang mapa, lumilingon sa paligid na parang tinutukoy ang kanyang lokasyon. Nagdilim ang mukha niya habang nakatingin kay Jack ng malamig na tingin. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? Si Jack ay hindi pinapansin siya at si Edson, parehong mula sa ikalawang baitang mundo, at nakatingin pa rin sa kanyang mapa. Ngumisi si Hector habang nakapikit ang mga mata. Tulala ka lang ba, o masyado kang mapagmataas para sa ikabubuti mo, brat? Sa tingin mo ba, wala tayong gagawin sa'yo kung hindi ka umatake? Tignan mo na lang kung nasaan ka. Hindi pa ako nakakita ng isang taong kusang loob na sumuko sa kanilang sarili tulad mo. Nanatiling flat ang ekspresyon ni Jack na para bang lahat ng sinabi ni Hector ay kalokohan lamang. Matapos niyang matukoy ang kanyang lokasyon, dahan-dahan niyang ibinalik ang mapa sa mustard seed. Dahan-dahan niyang sinabi, "Let me give you a kind reminder, you're the one being very prideful here." Sa palagay mo ba ay maaari mong talunin ang sinumang mandirigma sa ikatlong baitang na makakatagpo mo sa laro ng pagpatay? Nagtataka si Jack kung bakit ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay may kumpiyansa. Nang humarap sila sa kanya, tila sigurado na sila na mahina siya bago pa man nila siya makitang gumawa ng kahit ano. Dahil sa ugali na iyon, ang bawat mandirigma sa ikalawang baitang na tumawid kay Jack ay nagbayad ng kanilang buhay. Nang marinig iyon ni Hector, natatawa siya habang nakatingin kay Jack ng panunuya. Sinusubukan mo bang sabihin sa amin na ikaw ay isang mahusay na henyo mula sa isang ikatlong baitang mundo na maaaring pumatay sa amin? Tawa siya ng tawa. Parang isang hindi kapani-pani walang biro ang sinabi ni Jack. Si Edson, masyadong, nadama na ito ay masayang maingay din. Tumingin sila kay Jack na parang nakatingin sa isang walang utak na hayop. Kabanata 3359. After having his fill of laughter, Edson jeeringly remarked, "Sa tingin mo ba maniniwala lang kami sa sinasabi mo? Kung ikaw ay isang henyo o isang taong medyo malakas, masasabi namin sa isang iglap. Nagbabantay sana kami, pero hindi ka. Isa ka lang tanga na parang malakas ka sa harap namin." Nang marinig iyon, biglang kuminang si Jack sa kanyang mga mata. May sumagi sa isip niya. Maaaring ang mga taong ito ay tumingin sa lahat ng mga henyo ng ikatlong gradong mundo.
Naalala kaya nila ang lahat ng may kasanayan. Kung ikukumpara, isa siyang maitim na kabayo na biglang lumitaw, kaya hindi siya kabilang sa mga henyo na iyon. Kaya naman walang nakakakilala sa kanya. Itinaas ni Hector ang 4 na daliri. Sa larong ito ng pagpatay, mayroon lamang 4 na kapansin-pansing mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, at kabisado na namin ang hitsura nilang 4. Hanggat nakasalubong namin sila, magbabantay kami. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang kamukha mo. Tumigil ka na sa kilos, wag mong isipin na tanga kami. Hindi lang kami nakibahagi sa slaughter game para sa 5 milyong spirit crystal na iyon, at mayroon kaming mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Dahan daw ang tumango si Jack. Kung hindi niya alam ang mga sekretong iyon, baka hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga iyon. Gayunpaman, alam na alam niya ang ibig sabihin ng mga ito pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa Heartblood. Ang Heartblood ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa kanila. Gumastos sila ng malaking pagsisikap sa paggawa ng mapa ng laro ng pagpatay. Pagkatapos noon, naglagay sila ng gathering point at nagpadala ng maraming malalakas na second-grade world warrior sa loob ng slaughter game para makuha ang Heartblood. Kailangan nilang magkaroon ng ilang engranding plano para dito, at para maiwasang mangyari ang mga hindi kinakailangang pangyayari, natural na naobserbahan nila ang mga kalahok na mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo. Sa sandaling makita nila ang anumang malalakas na mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo na pumapasok, agad nilang papansinin at aabisuhan ang lahat ng kalahok na mga mandirigmang pandaigdig sa ikalawang baitang, sa gayon ay mapipigilan ang mas malalaking problema na lumitaw. Napabuntong hininga si Jack nang magsimulang tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung bakit napakaraming Heartblood ang kanilang kinokolekta, ngunit napagpasyahan niyang alamin ito bago sila magbayad para dito. Kung ito ay isang bagay na kapakipakinabang, kukunin niya ito para sa kanyang sarili. Matapos isipin iyon, hindi na nagdalawang isip si Jack. Tumangala siya kina Hector at Edson, malamig na sinabi, "I'd advise the two of you to treat this seriously, then I'd at least have a good time killing you. Kung minamaliit mo ako, parang pumapatay lang ako ng mga hayop. Magiging masyadong boring." Sa sandaling sinabi niya iyon, umasim ang mga ekspresyon ni Edson at Hector. Sabi ni Hector na may halong, "Brat. You're really crossing the line here. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita." Sinimulan ni Christian na subukan at makipaglaban sa kanyang mga tanikala, ngunit ang mga tanikala ay ginawa gamit ang isang espesyal na material. Malubhang nasugatan din siya, kaya hindi niya kayang tumakbo, kahit na sinubukan pa rin niyang lumaban. Nagpupumiglas siya habang sinisigawan si Jack, "Bilasan mo lang at umalis ka hanggat kaya mo pa. Baliw ka ba? Pahirapan ka kapag nahuli ka nila." Walang magawang umiling si Jackson. Bumantong hininga siya, binitiwan na niya si Jack sa isang kapalarang mas masahol pa sa kanilang dalawa. Kung sila ay pahihirapan ng 4 na oras bago sila patayin, si Jack ay pahihirapan ng 8. Kabanata 3360. Ang dalawang mandirigma sa likod nila ay hindi madaling harapin. Sila ay mabisyo at hindi kailanman itinuring na mga tao ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Itinuring lamang nila ang mga ito bilang mga hayop na maaaring patayin anumang oras. Labis na nagpupumigla si Christian kaya napasimangot si Hector habang hinahampas muli si Christian. Bumagsak sa lupa si Christian habang mainit ang kanyang likod. Sumimangot si Jack, at sa wakas ay naging seryoso ang kanyang kalmadong ekspresyon. Ang mga kamay ng mga World Warrior sa ikalawang baitang ay nabahira ng dugo ng mga mandirigma ng mundo sa ikatlong baitang. Si Jack ay isang taong hindi papansinin ang anumang bagay na hindi masyadong mapangahas. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang paniniwala na ang mundo ay binansagan ng survival of the fittest notion, at ang kamatayan ay karaniwang balita. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatiling kalmado sa kasalukuyang sitwasyon. Gumalaw ang mga kamay ni Jack habang bumubuo siya ng hindi mabilang na mga sil na nagkatotoo sa hangin, na mabilis na nagsasama. Isang mahinang itim na kinang ang makikita mula sa gitna ng pagsasanib, at isang metrong haba na talam ang lumitaw sa harap ng lahat. Nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin sina Edson at Hector. Pakiramdam nila ay nababaliw si Jack at tumanggi na ihulog ang anumang fasad na ginawa niya. Nakita na nila siya, ngunit pinilit pa rin niyang kumilos na parang siya ay isang kamangha-manghang henyo. Ito ay parehong masayang maingay at nakakabigo. Nanunuya si Hector habang inilalabas ang kanyang sandata, pasulong. Sila ay magiging masyadong mabait sa kanya sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng sabay, at si Hector ay nagplano na tapusin ang mga bagay sa isang suntok upang ipakita kay Jack ang puwang. Sa pagitan niya at ng mga henyo mula sa ikalawang baitang mundo. Napabuntong hininga si Jack nang makita niyang mag-isang umaatake si Hector. Sa sandaling umatake si Hector, masasabi ni Jack ang limitasyon ng lakas ni Hector at tansyahin kung sino siya.
Kahit na siya ay mula sa isang Holy Grade clan, siya ay magiging isang ordinaryong panloob na disipulo. Hindi maaaring maging kahanga-hanga si Hector. Itinulak ni Jack ang kanyang mga kamay pasulong, at ang kanyang Broken Soul Blade ay bumaril pasulong na parang isang kanyan, na mabilis na sumasalubong sa espada sa kamay ni Hector. Nakarinig ng kaluskos ang lahat habang nabasag ang espada ng magsalubong ito. Bago pa makapag-react ang lahat, ang kulay abong Broken Soul Blade ay tumago sa dibdib ni Hector. Hindi man lang nagawang sumigaw sa sakit ng lalaki bago siya bumagsak sa lupa. Ang Broken Soul Blade ay hindi nabawasan ang lakas matapos mabutas si Hector at patuloy na umaakay patungo kay Edson, na nasa hindi kalayuan. Ang takot na si Edson ay lumundag paitaas, sinubukang tumalikod at agad na tumakbo. Hindi pa nakapagpigil si Hector, pero nabasag kaagad ang kanyang sandata, at nabutas siya bago bumagsak sa lupa. Walang kalaban-laban si Edson para kay Hector, kaya walang paraan na makalaban niya si Jack. Ito ay kabaliwan na nagkatawang tao. Si Jack ay hindi kumikilos o naglalagay sa isang palabas, napakalakas niya talaga. Nasiraan sila ng loob, at hinding-hindi sila makakaligtas dito. Takot na takot si Edson sa sandaling iyon. Nagsisi siya sa pagdududa kay Jack. Kung meron man, baka nakaalis na siya. Gayunpaman, halos wala siyang pagkakataon sa sandaling iyon. Sa pag-iisip ni Edson, nakaramdam siya ng lamig sa dibdib bago damaloy ang sakit sa kanyang isipan. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang parehong kulay abong talim na tumatago sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay nagsimulang kumalat mula sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga pag-iyak ng paghihirap ay sumunod kaagad. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang hindi siya makapag-isip nang bumagsak siya sa lupa, at pagkatapos ay nagsimula siyang pumiglas, tulad ng bawat iba pang mandirigma na natama ng Broken Soul Blade, hindi na makontrol ang sarili. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.